Hack Story presents. Utang, katok, tago. Yan ang routine ko araw-araw. Bilang isang debt collector, mas takot pa ako sa aso ng may utang kaysa sa multo. Sanay na ako sa mga palusot ng tao. May namatayan daw ng lola sa ikalimang pagkakataon o di kaya biglang nagka-amnesia nung nakita ako. May isang beses pa, ang sabi niya, may nawawala raw siyang kakambal na kamukha niya at baka yun daw ang may utang sa kanya. Pero magkaamoy sila. Pareha silang may putok at maitim ang batok. Pero kagabi, iba ang nakaharap ko. Isang bagay na kailanman ay hindi ko pinangarap na masaksihan. 2:00 ng madaling araw, naglalakad ako pa uwi galing sa isang palpak na paniningil. Bigla akong nakarinig ng kakaibang kaluskos malapit sa isang madilim na sulok. Akala ko, pusa lang na naghahanap ng pagkain. Pero nung sinilip ko, doon ko nakita isang lalaki nakatayo sa ibabaw ng isang babaeng estudyante na duguan. Kitang-kita ko kung paano niya sinasaksakan liig ng babae gamit ang kutsilyo. At sa pagkidlat ng langit, na timing parang sa pelikula. Doon ko nakita ang mukha niya. Mukhang daga. Walang emosyon. Isang krimen ang nasaksihan ko. Sa sobrang gulat ko, nabitawan ko ang paper bag na naglalaman ng mga pagkain na binili ko sa isang convenience store. Bigla siyang lumingon sa akin. At dahil sa matinding paniko, nanginginig ang mga paa kong kumakaripas ng takbo. Ramdam ko yung takot ng mga taong hinahabol ko kapag ako ang naniningil. At sa kabutihang palad, salamat sa Diyos at nakarating ako sa aming bahay ng buhay. Pero halos hindi ako makatulog ng gabing yon. Hanggang sa panaginip ko ay bumabalik sa alaala ko ang pangyayaring yon. Ang kaawa-awang dugo ang babae at ang mukha ng kriminal na may gawa nun sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking yon. May malalaki siyang ngipin at may nunal na parang kay Gloria Arroyo. Kapag isinumbong ko siya sa pulis, mabilis siyang ma-identify. Ang akala ko, ligtas na ako. Pero kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, nagising ako sa malalakas na katok sa pinto. Sobrang lakas no na para bang may intensyon ng taong yun na sirain ang pinto ng bahay ko. Nilamon ako ng takot dahil ramdam kong malapit na ang oras ko. Pero pagsilip ko sa bintana, isang lalaki lang pala ito na nakasuot ng Grab uniform. Kaya kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Kaya binuksan ko kaagad ang pinto at hinarap si Kuya Grab Rider. Kuya naman, dahan-dahan naman sa pagkatok. Tinakot mo naman ako eh. Ay, ganun ho ba? Pasensya na ho. Bingi kasi ako kaya hindi ko alam kung malakas ang katok ko. Kayo po ba si Gon Angeles? Ako nga ho. Bakit ho? Parcel po para sa inyo. Ha? Parcel? Para sa akin? Inalala ko ng mabuti kung may in-order ba akong parcel sa nakalipas na isang buwan. Pero wala talaga akong maalala. Bayad na ho ba yan, sir? Bayad na ho. Napangiti ako kagad. Kahit wala akong in-order kung may parating na order at bayad na, ayos na ayos. Hindi sa pagmamayabang pero magandang lalaki ako. Malay mo may secret admirer ako na ready na mag-confess. Tapos may kasamang chocolate. Inabot niya sa akin ang parcel at umalis naman siya kaagad. Pag-alis niya, ay sinara ko ang pinto at kaagad na binuksan ang parcel ng may ngiti sa mga labi. Excited ako sa maaaring sumurpresa sa akin. Pero nawala ang ngiti ko nung makita ko ang laman. May isang patay na daga na nakakasulasok ang amoy. Nanunuot sa ilong ko ang amoy nun at halos masuka pa ako. Sa tabi nun ay may isang sulat kaya binasa ko. Ang nakalagay, tumahimik ka kung ayaw mong ikaw ang isusunod ko. Ang takot na naramdaman ko ng gabing yon ay nanumbalik sa buong katawan ko. Kilala pala niya ako at alam pala niya kung saan ako nakatira. Bala ko pa naman sanang isumbong siya sa pulis ngayong araw na to, pero dahil sa natanggap kong regalo mula sa kanya, nabigo ang isip ko. Nangatog na ang mga binti ko para maglakad papunta sa police station at ilarawan sa kanila ang hitsura ng lalaking mamamatay tao. Nang araw na yon, hindi ako naglakas ng loob na lumabas ng bahay. Sinara ko ng mabuti ang bawat pinto at bintana ng bahay ko
para masigurong walang ibang makakapasok. Hindi ako mapakali sa buong bahay at nagpapaikot-ikot. Konting tahol ng aso ng kapitbahay, napapatalon ako sa gulat. Diyos ko! Ano bang gagawin ko? Kailangan ko sabihin sa pulisya ang nasaksihan ko para magbigyan ng katarungan ng pagkamatay ng babaeng yun. Pero paano kapag isinumbong ko siya sa mga pulis? Tapos, hindi siya mahuli kaagad. Tapos, puntahan ako rito at saksayin sa leg. Mahabagin Diyos, tulungan niyo po ako. Diyos ko naman, nagulat ako. Sino na naman kaya to? Binalot ako ng galit dahil sa tao na naman ako matok. Padabog kong binuksan ang pinto na halos magsalubong ang mga kilay. Gon, labas ka kay Aling Kuring. May handaan sila. Birthday ng pamangkin niyang maliit. Ay, ganun ho ba? Parang ang saya-saya nga nila eh. Sana all. Sige, Ate Myra. Labas ako maya-maya. Salamat ah. Oo, sayang din. Bihira lang magpa-party ang mga yun sa hirap ng buhay. Matapos noon ay umalis na si Ate Myra at muli kong sinara ang pinto nang maalala ang tungkol sa mamamatay tao. Diyos ko, may gusto nga palang pumatay sa akin. Paano kaya ako makakapunta kila Aling Kuring ng ligtas at walang galos sa katawan? Bigla kong naalala ang baunan ng pagkain nila Aling Kuring na nasa akin pa rin hanggang ngayon. Last month pa yon. Yun yung isang pagkakataon na binigyan nila ako ng ulam tapos di ko na naibalik sa kanila yung baunan. Kinuha ko yun at marahang lumabas ng bahay ng tahimik. Pulido at nakamasid sa paligid. Saka ako nakarating sa bahay nila Aling Kuring na wala pang 10 metro ang layo sa bahay ko. Pagdating ko doon ay nakita ko ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Ang dami kong nakitang mga unfamiliar na muka na malamang ay kaanak nila mula sa ibang lugar. Tao po! Oh, ikaw pala, Gon. Anong meron dito, tita? Parang ang daming bisita. Birthday ng pamangkin ko. Ganun po ba? Sino pong pamangkin? Si JJ. Ah, siya pala. Ito po pala yung baonan niya. Nakita ko sa bahay. Sa inyo to, di ba? Ay, salamat naman. Nasa iyo lang pala yan. Matagal na naming hinahanap iyan. Pasensya na, nakalimutan ko lang din ibalik. Maraming salamat ah. Ay, teka. Wait, dyan ka lang. Kuhaan kita ng pagkain. Ay, naku, nakakaya naman po Aling Kuring. Busog pa naman po ako. Hindi ano ka ba? Okay lang yan. Ganun po ba? Salamat po ha. Baka po pwedeng damihan nyo yung lumpia. For a while, nakalimutan ko ang tungkol sa banta sa buhay ko. Masaya ako naglakad pa uwi at kinaing mag-isa ang spaghetti, lumpia at macaroni. Busog na busog ako. Nang matapos kong kumain, saka bumalik sa alaala ko ang banta sa buhay ko kaya naparaning na naman ako. Nagpaikot-ikot ako sa sala ng bahay ko at iniisip ang tamang diskarte. Hindi naman pwedeng dito lang ako sa bahay dahil kailangan kong magtrabaho. Pero nang matapos ang buong araw, wala akong naisip na diskarte. Binasa ko na lang ulit ang sulat ng mamamatay tao. Inintindi ko ito ng mabuti. Ang sabi niya naman, kakatayin lang niya ako kapag nagsumbong ako sa mga pulis. So, kung hindi ako magsusumbong sa pulis, walang mangyayaring masama sa akin. Tama naman ang pagkakaintindi ko, di ba? Kaya naman ang sumunod na araw ay tinanggal ko ang lahat ng takot ko sa katawan at nagpakalalaki ako. Hindi ako pwedeng matakot sa lalaking yon na mukhang daga. Nang maggabi, nanood ako ng balita sa TV sa pagbabakasakaling mabalita roon ang nangyari sa sinapit nung kawawang estudyanteng babae. At naibalita nga ito. Ang sabi sa balita, iyon na raw ang pangatlong beses na nakapambiktima ang lalaking yun sa loob ng nakalipas na 1 buwan sa loob ng Metro Manila. Kaya nasabi ng mga investigador na iisa lang ang pumatay sa 3 estudyanteng babae ay dahil may nakita silang iisang pattern. At yun ay mga babaeng estudyante lamang ang pinapatay ng serial killer at sa leeg niya ito tinitira. Hindi ko maiwasang makonsensya dahil sa kabila ng alam ko ang katotohanan, pinipili ko itong isang tabi para lang makaligtas ako. Pero sa totoo lang,
Wala naman talaga kasi akong lakas ng loob na harapin ang serial killer na yun. Hindi pa ako pwedeng mamatay dahil may binubuhay pa akong pamilya sa probinsya. Nang matapos ang balita ay nagring ang phone ko kaya sinagot ko ito. Si Mama ang tumawag. Hello, Ma? Hello, anak? Musta ka dyan sa Maynila? Eto, Ma. Hinahabol ng serial killer. Nanonood ng TV about sa serial killer. Nakarating na ba dyan ang kapatid mo? Sinong kapatid, Ma? Si Elsa. Ha? Anong gagawin niya rito? Sira ka talaga. Palibhasa, hindi ka nagbabasa ng group chat natin. Kasi naman, Ma, kaumay na yung pagsasend mo ng mga motherly advice sa JC. Ang cringe kaya. Para din sa inyo iyon, dahil nakakalimutan nyo na kung saan kayo galing. Bakit nga pupunta rito si Elsa? Diyan na siya mag-aaral nga ni. Napaaway ang loka dito sa school. Kaya mas mabuti pa kung diyan na lang siya. Bantayan mo ng maiging isang yan at baka kung ano-ano na naman ang gawin dyan sa Maynila. Ano ba naman yan, Ma? Yan tigas-tigas ng ulo niyang bunso mo. Basta, ikaw nang bahala sa kanya. Mag-iingat na lang kayo dyan palagi, okay? Sige, Ma. Kayo rin dyan. At ibinabaan na namin ang aming cellphone. Napabuntong hininga na lang ako dahil bukod sa matigas ang ulo ng kapatid kong yun, ang tamad-tamad pa niya sa mga gawaing bahay. Puro siya samgyup, make-up at K-pop. Linis, laba, hugas, ayaw. Nasa ganun akong kaisipan nang maalala ko ang tungkol sa serial killer. Yung fact na puro mga babaeng estudyante ang pinapatay niya. Kaagad kong tinawagan si Mama at sinagot na naman ito. Hello, Ma? Anong oras siya umalis dyan sa Montalban? Kaninang umaga pa. Mga ano oras? Mga 4:00 ng hapon. Kung hindi pa gumala ang loka, dapat nakauwi na dyan sa inyo. Malamang sa malamang gumala pa ang babaeng yun. Alam naman niyang napakadelikado na ng Maynila ngayon. May serial killer dito na nambibiktima ng mga estudyanteng babae. Baka mamaya, siya pa ang mabiktima. Ay nako, bahala siya dyan. Kung oras niya, orasan niya. Tawagan mo na lang siya at sabihing umuwi na dyan. Sige, Ma, patayin ko na, tatawagan ko na siya. Tinawagan ko na nga ang kapatid kong si Elsa, pero hindi niya sinasagot ang phone niya. Nagre-ring lang ang phone niya at hindi ito sinasagot. Bagay na lalong nagbigay ng takot sa akin. Umakyat na lang ako sa kwarto ko para magpalit ng damit para hanapin si Elsa sa labas. Baka kasi naligaw na siya. 2 taon na rin kasi ang huling bisita niya dito sa bahay ko sa Manila. Nang matapos kong magpalit ng damit, pababa pa lang ako sa hagdan nang may marinig akong mga yapak sa ibaba. Tila may tao. Bagay na ikinatakot ko dahil ang serial killer ang unang pumasok sa isipan ko. Napalunok ako ng laway at kinuha ang maliit na kawali na nasa kwarto ko. Bakit nandito sa kwarto ko? Dahil hindi ko pa yung nagagamit magmula nang matanggap ko yon bilang Christmas exchange gift. 3 taon na ang nakararaan. Marahan akong bumaba sa hagdan at pagkababa ko ay may naaninag akong anino ng tao sa may sala. Sigurado ako na serial killer na yon. Pagtingin ko, nakatalikod siya mula sa akin at nakahoodie. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumakbo ako at paglapit ay ipinalo ko sa ulo niya ang kawali. Aray! Kumunot ang noo ko nang marinig kong boses ito ng kapatid kong si Elsa. Elsa? Nilingon niya ako at halos lumuwa ang mga mata niya dahil sa sakit ng pagkakapalo ko sa ulo niya. Ang sakit nun ah! Bakit pa bigla-bigla ka na lang nang hahampas? Sorry akala ko ikaw yung serial killer eh. Mukha ba akong serial killer? Oh! Aray ko! Ang sakit talaga! Mabubukulan talaga ako nito dahil sa'yo. Kumatok ka kasi? Hindi yung basta-basta ka nalang papasok dito. At saka paano ka nakapasok nilak ko naman yung pinto kanina. Nilak? Paano nilak nakabuka ka nga yung pinto pagpasok ko eh. Ha? Totoo ba yan? Oo, kaya nga ako nakapasok. Pero 100% sure ako na nilak ko yun kanina lang. Aba, malay ko sa'yo. Baka nagkamali ka lang. Hindi ako pwede magkamali. Hindi pa naman ako nag-uulyanin. Paano nakabukas yun kung sure kang nakalak yun kanina? Kaagad na pinalibutan ng matinding lamig ang buong katawan ko. Hindi na ako sumagot kay Elsa. Iniwan ko siyang nakatayo doon habang nakahawak sa ulo niya. Kumaripas ako ng takbo papunta sa pinto. Pagdating ko doon, totoong nakabukas nga ito. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib ko habang mabilis ko itong sinara. Inilak ang double lock at ibinaba ang trangka.
Hindi pa ako nakontento. Binuhat ko ang mabigat naming silya na kahoy at iniharang ko sa mismong pinto para siguradong walang makakapasok mula sa labas. Sunod kong tinakbo ang mga bintana. Isa-isa ko yung tinignan kong nakalak. Habang panay ang sulyap ko sa mga madidilim na sulok ng sala namin. Pakiramdam ko talaga may nakatitig sa akin mula sa dilim. Nang masigurong selyado ang buong bahay, bumalik ako sa sala na hinihingal. Nakita ko si Elsa na nakaupo sa sofa. Habang nakataas ang isang kilay at pinagmamasdan akong aligaga. Para akong praning na ewan sa paningin niya. Uy, kuya, ano bang problema mo? Para ka nakakita ng multo dyan? At bakit mo ba hinaharangan yung pinto? Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at sapilitan ko siyang pinaupo ng maayos sa gitna ng sofa. Umupo ako sa tabi niya. Sobrang lapit na halos magkapalitan kami ng amoy. Elsa, makinig ka sa akin ng mabuti. Walang biro to. Seryosong seryoso ko. Ano ba yan, kuya? Nakakatakot ka naman eh. May utang ka na naman ba na hindi mo nabayaran kaya ka nagtatago? Mas malala pa sa may utang, Elsa. May serial killer dito sa Maynila ngayon. At ang target niya, mga babaeng estudyante. Katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Elsa. Pero bago pa siya makasabat, itinuloy ko na ang kwento. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa paglalakad ko nung hating gabi, ang narinig kong kaluskos sa madilim na sulok, hanggang sa aktual na pagsasaksak ng lalaki sa leeg ng isang estudyante sa gitna ng pagkidlat. Inilarawan ko rin sa kanya ang mukha ng kriminal. Ang mukhang daga na walang emosyon, ang malalaking ngipin at ang nunal na parang kay Gloria Arroyo. At higit sa lahat, ikinuwento ko yung natanggap kong grab parcel na naglalaman ng nakakasulasok na patay na daga at ang banta sa buhay ko. Habang nagkukwento ako, unti-unting nawala ang pagiging suplada sa mukha ni Elsa. Napakapit siya sa braso ko at ramdam ko na ang panginginig ng mga kamay niya. Kaya Elsa, kung nakabukas ang pinto nung pumasok ka, ibig sabihin lang nun, alinman sa nakalimutan ko talaga siyang ilak kanina. O kaya, may nakapasok na rito sa loob bago ka pa dumating. Natahimik kaming dalawa sa loob ng sala. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabilis na tibok ng mga puso namin. Walang tao rito. Baka binuksan lang talaga niya at hindi naman siya pumasok. Malay mo, tinatakot ka lang niya. Parang warning, kumbaga. Sana nga. Pero teka, parang alam ko yung sinasabi mo. Lumabas na yun sa newsfeed ko sa FB. May 4 na estudyante na raw siyang nabiktima. Puro mga babae. 4 na? Diyos ko, parang kahapon lang, 3 lang ah. Nakita mo ba talagang hitsura niya? Oo, pero hindi ko siya masumbong kasi pinagbabantaan niya ang buhay ko. Tapos, dumagdag ka pa. Siguradong ikaw ang pupuntaryahin niya sa oras na malaman niyang may bagong estudyanteng babae dito sa bahay ko. Eh kung isinumbong mo ng mukhang dagang yan na sinasabi mo, eh di sana tapos na ang problema. Eh di sana nahuli na siya ng mga pulis at hindi na makapambiktima pa ng iba. Madali lang yan sabihin pero mahirap gawin. Hindi naman ako katulad ng iba na sobrang tapang. Oo, gusto ko siyang makulong at handa na nga akong pumunta sa presinto. Pero iniisip ko rin ang sarili kong buhay, no? Bobo ka talaga. Kapag sinabi mo yun sa kanila, siguradong bibigyan ka nila ng protection order. Magtatalaga sila ng pulis dito sa bahay para bantayan ka. Ha? Meron bang ganun? Oo, may ganun. Di ka ba nanonood ng teleserye? May napanood akong ganun eh. Iniisip ko ng mabuti ang sinabi ni Elsa. Alam ko naman ang tungkol doon pero for a while ay nawala yun sa isip ko. Totoo ang sinabi niya. Pero syempre, nakakatakot pa rin kahit may pulis pang magbabantay sa akin. Sa panahon ngayon, mismong mga pulis pa ang kriminal. Ay naku, ayoko na munang pag-usapan yan. Mag-sleep muna ako dahil napagod ako sa kakagala kanina. Huwag kang gagala ulit nang walang paalam sa akin ha. Kapag may nangyaring masama sa'yo rito, ako ang pagagalitan ni Mama. Eh buti sana kung diretso ka nang mamatay. Eh paano kung ma-hospital ka pa? Mapapagastos pa kami. Ang dami ko nang utang, dadagdag ka pa. Huwag mo akong alalahanin. Di hamak naman na mas safe ako kaysa sa'yo, no? Remember, ikaw ang tinutugis ng lalaking mukhang daga, hindi naman ako. May point naman siya kaya natahimik ako. Tinapos namin ang gabing yon nang natulog na kami sa magkabilang kwarto.
Kahit papaano ay mahimbing naman akong nakatulog. Pero pagising ko ng alas 8 ng umaga, pagtingin ko sa phone ko ay ang dami kong missed calls mula sa amo kong si Mang Ben. Siya yung nagmamay-ari ng lending company. Tinawagan ko siya. Hello? Hello sir? Hello Gon? Ano na? Hindi ka pumasok kahapon? Sir, di niyo ba nabasa yung text ko? Wala akong pakialam kung hinahunting ka ng mukhang dagang sinasabi mo. Pakatatandaan mo na may utang ka sa akin na 1 milyon. Hindi mo naman mababayaran kaya ginawa na lang kitang tagasingil ng utang para may silbi ka. Huwag mong irarason na hindi ka makalabas ng bahay dahil natatakot ka sa mukhang daga na yon. Grabe naman kayo sir. Nanganganib na nga ang buhay ng tao eh. Mas makanganib ang buhay mo kapag hindi ka pumasok ngayong araw. At sa kanya pinatay ang phone niya. Kainis naman. Pero tama naman siya. Hindi naman pwedeng nandito lang ako at nagpapalaman sa takot. Siguro nagtataka kayo kung paano ako nagkaroon ng ganoong kalaking utang tagasingil lang naman ako ngayon. Ganito kasi ang nangyari. 3 taon ang nakararaan. Maayos naman ang buhay ko. Nagtatrabaho ako bilang isang ordinaryong bank clerk. Marangal, naka-shades at nakapolo sa tuwing pumapasok araw-araw. Dahil matipid ako sa buhay, nakaipon ako ng 500,000 piso. Ipon ko yon simula nung magtrabaho ako. Pumasok sa eksena ang matalik kong kaibigan. Inalok niya ako sa isang investment na mabilis daw magpapalago ng pera ko. Noong una, nagduda ako. Kaya sinubukan ko muna ang 500,000 ko. Pagkalipas ng 1 buwan, ibinalik niya sa akin ang buong 500k. May kasama pang malaking tubo. Nanlaki ang mga mata ko. Sabi niya sa akin, kung mag-i-invest ako ng 1 milyon, mas malaki ang kikitain kong tubo. Doon na ako nasilaw. Nilamon ako ng kasakiman. Dahil wala na akong cash, pumatol ako sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang umutang sa isang sikat na loan shark sa lugar namin para makakuha ng isa pang 500k. Sobrang laki ng interes, pero nabulag ako sa pangakong dodoblehin daw ng kaibigan ko ang pera namin sa loob lang ng 2 buwan. Kinuha ko ang pera. Ibinigay ko sa kanya at nag-imagine na ako ng sarili kong kotse at kondo. Kinaumagahan, deactivated na ang Facebook niya. Hindi na mahanap ang numero niya. Nung pinuntahan ko sa bahay nila, lumipat na raw sa ibang bansa ang buong pamilya niya. Itinakbo ng hayop ang pera ko. Naiwan ako ditong luhaan, walang ipon at may utang na 500,000 sa loan shark na mabilis na lumaki at naging 1 milyon dahil sa interest at penalty. Dahil hindi ko mabayaran, kinuha ko ng loan shark, si Mang Ben, para maging tagasingil niya. Sabi niya, ibawas ko na lang daw sa utang ko ang bawat komisyon na makukuha ko sa paniningil sa ibang tao. Kaya heto ko ngayon, isang biktima ng scam na naging tagasingil ng utang. Na ngayon naman ay tinutugis ng isang serial killer na mukhang daga. Ang ganda talaga ng takbo ng buhay ko, di ba? Pagkababa ko ng cellphone pagkatapos ng pagbulyaw ni Mang Ben, dumiretso na ako sa kusina para magluto ng almusal. Kailangan kong kumain para may lakas ako kung sakaling kailanganin kong tumakbo mamaya mula sa mukhang dagang yun. Nagprito ako ng itlog, hotdog at nagisa ng natirang kanin kagabi para gawing sinangag. Nilagyan ko ng maraming tustang bawang para mabango. Habang nagluluto ako, pilit kong inaalis sa utak ko ang takot. Nilalakasan ko ang kaluskos ng sandok para lang hindi ko marinig ang sarili kong kabog ng dibdib. Nung maluto ang almusal, pinuntahan ko si Elsa sa kwarto niya para gisingin siya. Hoy Elsa! Gising na! Tanghali na! Nasa Maynila ka! Wala ka sa probinsya! Hoy! Hindi ka pensyonado! May pagkain na sa lamesa! Bilisan mo bago pa lumamig to! Bumaba naman siya agad, pero nakasimangot pa rin habang naghihikap. Umupo kami sa tapat ng isa't isa sa maliit naming hapagkainan. Kinuha ko ang remote at binuksan ng TV sa sala para magkaroon naman ng kaunting ingay ang bahay. Sakto, balita na naman. Sabay kaming kumakain ng sinangag habang nakatitig sa screen ng TV. Biglang lumabas ang mukha ng news anchor na seryosong-seryoso ang mukha. Breaking news! Kaugnay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga biktima ng tinaguriang female student serial killers sa Metro Manila, nagpalabas na ng opisyal na pahayag ang Malacanang ngayong umaga.
Nabitawan ko ang kutsara ko nung marinig ko ang susunod na sinabi ng reporter. Inanunsyo ng Pangulo na magbibigay ang pamahalaan ng pabuya na 5 milyong piso sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng nasabing mamamatay tao. Mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng sino mang makapagbibigay ng impormasyon. ₱5 milyon. 5 milyong piso. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso ng tubig na hawak ko. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Dahil ito sa excitement. Tumingin ako kay Elsa, na nakatingin din pala siya sa akin. Nanlalaki ang mga mata at may nginunguyang hotdog pa sa bibig niya. Dahil sa gulat, halos maibuga niya ang pagkain niya. Kuya, narinig mo yun? 5 milyon daw! Narinig ko, Elsa, hindi ako bingi. Diyos ko, kuya! 1 milyon lang ang utang mo kay Mang Ben. Kung isusumbong mo yung lalaking mukhang daga na nakita mo ng isang gabi, mababayaran mo ng buong utang mo. May 4 na milyon ka pang matitira. Napatitig ako sa kawalan. Tama si Elsa. Isang simpleng pagpunta lang sa presinto. Isang paglalarawan lang sa mukha ng kriminal na may nunal na parang kay Gloria Arroyo at burado na ang pinakamalaking problema ng buhay ko. Hindi ko nakakailanganing maging tagasingil ng utang. Maliligtas ko pa ang mga susunod na biktima. Teka kuya, pakinggan mo na mabuti yung sinabi ng reporter. Bakit? Ano bang sabi niya? Hindi, makinig ka nga! Sabi ng reporter, magbibigay ang pamahalaan ng pabuyang 5 milyong piso sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng nasabing mamamatay tao. Kinaroroonan, kuya? Hindi makakapagsabi sa hitsura ng mukhang daga. Napatigil ako sa pagsubo ng sinangag. Nilingon ko si Elsa. Sinasabi mo bang hindi ko makukuha ang 5 milyon kung pupunta lang ako roon at sasabihin mukhang daga yung serial killer? Malamang! Ilang lalaki bang mukhang daga dito sa Pilipinas? Parang 99% ata. Ikaw nga, parang papunta na dun eh. Ay, ang kapal na mukha mong i-compare ako sa mukhang dagang yun! Hindi ibibigay ang 5 milyon kung sasabihin mo lang sa pulis na may malaki siyang ngipin at may nunal siya na parang Gloria Arroyo. Ibibigay lang ang pabuya kung alam mo kung saan siya nakatira o kung nasan siya ngayon mismo para mahuli agad. Malay ko ba kung saan nakatira yung mukhang dagang yun? Ang nakita ko lang naman ng isang gabi, yung actual na krimen. Pagkatapos nun, kumaripas na ako ng takbo. Yun nga ang point ko. Kaya walang silbi yung nakita mo para sa 5 milyon. Kung pupunta ka sa presinto at idodrawing mo lang ang mukha niya, baka pasalamatan ka lang ng mga pulis o kaya bigyan ka ng Certificate of Appreciation. Pero yung 5 milyon? Nga. Sayang naman kung ganun. May naisip ako. Ano yun? Pumunta ka sa police station. Isumbong mo siya. O tapos? Di ba ang sabi mo, papatayin ka niya kapag sinumbong mo siya sa mga pulis? Then, go ahead. Para kapag sinumbong mo siya, pupuntahan ka niya dito sa bahay para patayin. Tapos kapag patay ka na, ilalak ko ang pinto para hindi siya makalabas. Saka ko tatawagin ng pulis. Baka naman ikaw na lang ang mag-sacrifice para sa akin, oh. Total, ikaw ang may utang. Mahirap mamatay ng may naiiwang utang. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko yun on your behalf. Seryoso na nga. Ano bang plano mo? Eto na nga. Gagawa tayo ng traps dito sa bahay. Gagamitin natin yun para mahuli siya. Paano? Like, gagawa tayo ng mga patibong dito sa bahay. Wala naman siyang baril. Ang meron lang siya, yung kutsilyo lang niya na ginagamit kapag nambibiktima siya, di ba? Oo nga, pero kailangan ko munang mag-aral ng martial arts para kahit na papaano kaya kong protektahan ang sarili ko. At ikaw naman, bumalik ka na sa Montalban. Baka madamay ka pa rito. Ayoko nga. Sumulong-suluhin yung 5 million eh. Ako nakaisip ng plano kaya dapat may share din ako dyan, no? Mukhang pera ka talagang babae ka. Wow! Galing pa talaga sa'yo na na-scam dahil gusto ng easy money? Marami pa siyang mga kung ano-anong sinabi sa akin. Pero hindi ko nagaanong pinakinggan. Dahil at the end of the day, may pakialam pa rin naman ako sa kalagayan niya. Genuinely, ay nag-aalala ako na baka ang kapatid ko ang maging susunod na biktima ni mukhang daga. Kaya naman ang matapos na kaming kumain, ay tinawagin ko si mama para pauwiin muna si Elsa. Pumayag naman si mama. Pero itong si Elsa ang ayaw magpaawat. Nagwawala siya at nagtatantrum dahil gusto niyang makishare sa 5 milyong pabuya. Napakamukhang pera talaga. Akala mo naman ang laki ng pangangailangan.
Dahil sa takot ko kay Mang Ben at sa katotohanang 1,000,000 ang utang ko sa kanya, wala akong nagawa kundi lumabas ng bahay nung umagang yon. Iniwan ko si Elsa na abalang-abala sa pag-iisip kung paano gagawing bitag ang mga lumang gamit namin sa bahay. Pagdating ko sa opisina ng lending company, hindi lang basta bulyaw ang inabot ko. Kulang na lang ay ihampas na ni Mang Ben sa mukha ko ang mga application form ng mga taong hindi pa nagbabayad. Gon! Wag na wag mong kakalimutang hindi ka pa nakakabayad ng buo sa 5,000,000 pisong utang mo. Walang mukhang daga-daga sa akin. Kung hindi mo sisingilin ang mga to ngayon, sisiguraduhin kong ang mukha mo ang magmumukhang daga pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Opo sir, eto na nga po lalarga na. Bago ako umalis, may inaabot siyang isang pulang folder sa akin. Isang bagong client. Yan ang unahin mo. Malaki ang utang yan. Nakatira yan sa isang apartment yan sa dulo ng kabilang kalye. Huwag kang babalik dito ng walang dalang cash. Kung hindi, ikaw ang kakatayin ko. Naglakad ako papunta sa address na ibinigay ni Mang Ben. Habang naglalakad sa kalsada, pakiramdam ko ay bawat taong makasalubong ko ay may dalang kutsilyo. Yung nagtatabas ng damo, yung naghihiwa ng mangga, pati yung batang naglalaro ng turumpo. Feeling ko tinitignan ako ng masama. Pinagpapawisan ako ng malamig habang hawak ang pulang folder. Kapag hindi nagtagal, magkakaskitsophrenia talaga ako nito. Nakarating ako sa lumang apartment complex. Madilim ang hagdanan, amoy lumang semento, at walang kaano-anumang ingay. Umakyat ako sa 3 palapag at hinanap ang room 304. Pagdating ko sa harap ng pinto ng room 304, itataas ko palang sana ang kamay ko para kumatok nang mapansin kong may mali. Nakabukas ang pinto ng kaunti. Parang may nagmamadaling pumasok o lumabas. Kinabahan ako bigla. Pumasok sa utak ko yung nangyari kay Elsa kagabi. Pero dahil mas takot ako sa bulyaw at pananakot ni Mang Ben, nilakasan ko ang loob ko. Kumatok ako sa gilid ng nakabukas na pinto. Tao po! Magandang araw po! Taga-lending po ito. Maniningil lang sana. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng static mula sa isang radyo sa loob. Kumatok ulit ako. Mas malakas na ngayon. Tao po! May tao po ba rito? Maniningil lang po ng utang! Katahimikan pa rin. Dahil bukas ang pinto at trabaho ko ang maghanap ng tao, dahan-dahan kong itinulak ang pinto at humakbang ako papasok sa loob ng apartment. Ang dilim sa loob dahil nakasara ang mga kortina. Permiso po, papasok lang po ako ha. Pero pagkabitaw ko sa pinto, tuluyan ang nawindang ang buong sistema ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko at literal na nawalan ng lakas sa mga binti ko. Doon sa gitna ng maliit na sala, nakaupo sa isang lumang sofa, ang serial killer. Panginoon ko, siya nga! Walang kamali-mali. Ang malalaking ngipin, ang nunal sa mukha na parang kay Gloria Arroyo, at ang mukhang daga na walang kahit anong emosyon. Nakaupo siya doon ng napakakalmado. Naka-cross-leg pa ang mga binti habang may hawak na maliit na baso ng alak. Nakatitig siya direkta sa akin. Ang tingin niya ay naninindak. Yung tipong alam niyang nahuli niya ang daga sa sarili nitong bitag. Kagad ako nagtatakbo palabas ng apartment habang nanginginig ang aking mga paa. Natisod pa ako kaya bumagsak ako sa sahig pero kaagad kong binuhat ang sarili ko upang bumangon at ipagpatuloy ang pagtakbo. Nasa rurok ang takot ko ng mga sandaling yon. Nang makababa na ako sa lupa, tumawid ako sa kalsada at muntikan pa akong masagasaan ng isang pulang kotse. Mabuti na lang at nakapreno siya. Pero binabaan niya ako at pinagtatalakan. Pero tinakbuhan ko lang siya dahil sa takot ko dun sa serial killer. Nang makalayo na ako, hingal ako. Hinahabol ang sariling hininga. Tumatayo pa rin ang lahat ng buhok ko sa katawan. Pati na yung buhok sa hinlalaki ng mga paa ko.
Naglakad ako pabalik sa opisina ni Mang Ben na parang lantang gulay. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko at feeling ko ay maiihi ako sa pantalon ko sa tuwing may maririnig akong biglang kalusko sa daan. Pagpasok ko sa pinto ng lending company, nakita ko agad si Mang Ben na may hawak na toothpick habang nagbabasa ng dyaryo. Pagkakita niya sa akin na walang dalang pera at duguan ng siko dahil sa pagkakatumba ko kanina, biglang nagsalubong ang makakapal niyang kilay. Gon! Oh, nasaan ang koleksyon mo dun kay Bongbong? Bakit parang hinabol ka na naman ng aso dyan? Nasaan ang cash? Huminga ako ng malalim. Bubuksan ko na sana ang bibig ko para sabihin ng totoo. Sasabihin ko na sana na ang serial killer ay si Bongbong. Pero bago pa lumabas sa mga salitang yun sa dila ko, biglang may nag-click sa utak ko. Parang may pumito sa loob ng bungo ko na nagsabing mag-isip muna ako. Naisip ko bigla yung binalita ng reporter kanina habang nag-aagahan kami ni Elsa. 5 milyong piso para sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng serial killer. Kung sasabihin ko kay Ma'am Ben na nandoon sa room 304 ng kliyente niya ang serial killer, anong mangyayari? Kilala ko tong si boss. Mas mukha pa tong pera kaysa kay Elsa. Siguradong kukunin niya ang credit para siyang tumawag ng pulis. O kaya naman, baka isumbong niya agad sa mga otoridad para makuha niya ang 5 milyon at ibawas na lang sa utang ko. At hindi lang si Mang Ben. Kapag may nakarinig na iba rito sa opisina, siguradong may mag-uunahang tumawag sa presinto para maunahan ako sa jackpot. Hoy! Ano na? Tuluyan ka na bang naging pipi dyan? Tinatanong kita, nasaan ang pera? Mabilis kong pinalitan ng ekspresyon ng mukha ko. Pinilit kong magmukhang dismayado kahit na ang tono ay gusto ko nang magtatalon sa takot. Sir, wala po eh. Sarado po yung pinto ng room 304. Nag-iwan ako ng sulat pero mukhang lumipat na po ng tirahan yung kliyente nyo. Sayang nga po eh. Anong sarado? 3 buwan nang walang bayad dyan sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag kang babalik dito ng walang pera, di ba? Pasensya na po talaga, sir. Babalikan ko na lang po bukas o kaya mamayang gabi. Baka sakaling umuwi. Sinermonan muna ako ni Mang Ben ng halos 10 minuto bago niya ako pinalaya sa harap niya. Pero wala na sa kanya ang isip ko. Hawak-hawak ko na sa utak ko ang address ng 5 milyong piso. Room 304. Alam ko na kung nasaan siya. Kailangan ko nang umuwi agad para sabihin kay Elsa. Kami lang dapat ang makakaalam nito. Kumaripas ako ng takbo pa uwi sa bahay pagkatapos kong makalusot kay Mang Ben. Pagpasok ko, binalik ko agad ang harang na silya sa pinto at inilak ang lahat ng dapat ilak. Naabutan ko si Elsa sa sala. Nakataas ang mga paa sa mesa habang may hawak na tinapay na putok habang scroll ng scroll sa cellphone niya. Chill na para bang walang mukhang dagang aatake sa amin anytime soon. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Lalo na nung makita niyang siko ko na may gasgas at dumi. Oh, kuya, ba't parang galing ka sa gera? Nakaengkwentro mo na naman ba yung aso nung may utang? O baka hinanting ka ng mukhang daga? Mukha mo aso. Teka nga muna, kamusta? Nakapag-enroll ka na ba? Inasikaso mo ba yung mga papeles mo kaninang umaga? Oo naman kuya. Hello? Ako pa ba? Kahit tamad ako sa gawaing bahay, pagdating sa kinabukasan ko, proactive ako. Enrolled ng bunso mo. Saka, para naman hindi mo sabihing palamunin lang ako rito. Mabuti naman kung ganun. Oh, kailan daw ang first day mo? Bukas na. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa kanya at marahan kong ibinaba ang mga paa niya mula sa lamesa para seryosohin niya ako. Naupo ako sa harap niya. Elsa, alam ko na. Ang alin? Alam ko na kung saan siya nakatira. Napatigil si Elsa sa pagpindot sa cellphone niya. Nilingon niya ako. Nanlalaki ang mga mata at biglang naging alerto ang muka. Kanina, may ibinigay na bagong client sa akin si Mang Ben para singilin ko. Nakatira sa isang apartment dyan sa kabilang kali. Room 304. Pagkapasok ko sa loob dahil nakabukas yung pinto, nandun siya, nakaupo sa sofa. Yung serial killer. Seryoso kuya? Nakita mo siya ulit? Eh,
Bakit buhay ka pa? Ano bakit buhay pa ako? Gusto mo na ba ako mamatay? Siyempre sumigaw ako at kumaripas ako ng takbo palabas. Muntik pa nga ako masagasaan ng kotse sa kalsada dahil sa pagmamadali ko. Kaya nga may sugat ako eh. Kung nandun pa siya sa room 304, kailangan na nating itawag to sa mga pulis ngayon din para makuha natin ang 5 milyon. Yun nga sana ang gagawin ko kanina. Kaso naisip ko, baka hingan nila ako ng ebidensya. Wala akong maipapakita sa kanila. Saka muna natin isipin yan. Tara na, punta na tayo sa police station at i-report na natin ang mukhang daga na yan. Nagsasayang ka lang ng oras. Wala akong nagawa. Hinila ako ni Elsa palabas ng bahay kahit pa nangangatog ang mga tuhod ko. Sumakay kami ng jeepney papunta sa pinakamalapit na presinto. Habang naglalakad kami papasok, pakiramdam ko talaga lahat ng pulis doon ay nakatingin sa gasgas ko sa siko. Lumapit kami sa desk ng isang matabang pulis na abalang-abala sa pagpindot ng kanyang computer habang may hawak na baso ng kape. Oh, ano sa inyo? Tungkol po ito doon sa female student serial killer. Alam ko po kung nasan siya ngayon. Buntik nang maibuga ng pulis ang kape niya. Biglang natahimik ang paligid. Nagkapalitan pa sila ng tingin ng pulis na kasama niya. Inutusan niya agad kaming maupo at dinala kami sa isang mas pribadong kwarto kung saan hiningi niya ang bawat detalye ng room 304 na sinabi ko sa kanila. Pagkatapos ng halos 30 minutong pagtatanong, nagpatawag agad sila ng backup. Isinama kami ng mga pulis sa mobile car, pabalik doon sa apartment complex. Pinalibutan ng mga armadong pulis ang buong gusali. Sumunod lang kami sa likod habang hawak-hawak ko ang braso ni Elsa na medyo nababawasan na ang takot ngayon. Pulis to! Huwag kang gagalaw! Sumilip ako mula sa likod ng isang malaking pulis. Pero pagpasok nila sa room 304, wala na roon ang serial killer. Nakatakas na siya. Nang hina ang mga tuhod ko, alam na niya. Alam na niyang ako ang nag-utos sa mga pulis. Kinausap ng mga pulis ang may-ari ng apartment complex at ito ang kanyang sinabi. Ay, si Bongbong? Umalis si Bongbong dito nung nakaraang linggo pa. Pero yung bagong nangungupahan dyan, hindi ko alam ang totoo niyang pangalan. Pero ang pakilala niya, siya daw si Miguel. Pero hindi ko naman hiningan ng mga IDs kasi ang sabi niya, 2 araw lang daw siyang magrerenta dyan. Aba, teka. Siya ba talagang serial killer na pumapatay ng mga kawawang estudyante? Opo, nakita ko po. Madam, may kopya ba kayo ng mga CCTV para makita namin ang mukha niya? Nangako naman ang may-ari ng apartment na ibibigay niya sa pulisya ang kopya ng CCTV magmula nang magrenta doon si AKA Miguel. Pagkababa namin ng statement lobby ng apartment para kuhanin ang statement namin, bigla kaming pinalibutan ng isang kumpol na mga reporter na may dalang dambuhalang kamera at mikropono. May logo pa ng isang sikat na TV network. Hindi na kami nakaiwas dahil hinawakan agad ng isang babaeng reporter ang braso ko habang nakatutok ang ilaw sa mukha namin. Sir, kumpirmado po ba na kayong nakakita sa kinaroroonan ng serial killer? Totoo po ba na harap-harapan niyo siyang nasaksihan dito sa room 304 bago siya nakatakas? Nataranta ako dahil sa matinding panik at sa nakakasilaw na ilaw ng kamera. Hindi ko na nakuha pang mag-isip ng maayos. Opo. Ako po yung taga-singil ng utang na pumasok diyan kanina. Nakaupo siya sa sofa. Nakita ko po talaga ang mukha niya. Actually, one night, nasaksihan ko kung paano niya pinatay yung isang estudyante sa may kanto. Pinagbantaan lang niya ako na huwag raw ako magsusumbong kundi papatayin niya ako. Kuya! Ano ba? Huwag mong sabihin ng lahat sa TV. Ibig sabihin po, sir, kayo po ang kauna-unahang testigo na nakalapit sa kanya at nakapag-ulat sa mga otoridad para sa 5 milyong pabuya ng Pangulo? Opo, sir. Ma'am, ako nga po. Matapos ang maikling interview na yon, pinayagan na rin kaming umuwi ng mga pulis dahil tapos na ang clearing operation. Pero habang nakasakay kami sa tricycle pabalik sa bahay, unti-unting nawala ang excitement ko para sa 5 milyong pabuya.
Napalitan ito ng isang malamig at gumagapang na kilabot sa buong katawan ko. Tumingin ako kay Elsa. Tuluyan na siyang natahimik. Nakatitig lang siya sa sahig ng tricycle habang nanginginig ang mga labi. Elsa, ano nagawa ko? Kuya, ang bobo mo talaga kahit kailan. Bakit mo sinabi sa live TV ang buong detalye? Nataranta ko, Elsa eh. First time ko kayang ma-interview sa TV. Malay ko ba? Hindi mo ba naiisip? Mapapanood ng buong Pilipinas ang interview na yun ngayong gabi. Ngayon, alam na niya nag-report ka sa pulisya. Eh, tingin ko naman, alam na niya yun. Kaya nga siya tumakas, di ba? At saka mas maganda na rin na alam na nila ang mukha niya. Pinadescribe nila sa akin ang hitsura niya kanina tapos dinrawing nila. Tapos, tumpak na tumpak ang drawing. Ganun na ganun nga ang hitsura niya. O edi ngayon, at least mas marami nang nakakakilala sa kanya. Sabagay. O di ba? Kung makabobo ka, akala mo naman. Kailangan nating mas mag-ingat. Ilak mo nang mas mabuti yung mga pinto at bintana mamaya, gets? Feeling ko hindi pa naman yun aatake ngayong araw if ever man aatakihin niya tayo. Kasi mainit pa ang mata ng publiko sa kanya. Pero bukas, kailangan natin kwentahin kung paano natin paghahati-hatian yung 5 milyon. Bago ka maghati-hati ng ganyan, magplano muna tayo ng mga patibong dito sa bahay. Kinaumagahan, salamat sa Panginoon at buhay pa naman kami ni Elsa. Maingay na paghigop ng kape ni Elsa ang narinig ko sa sala. Himala na maaga siyang nagising. Naka-uniforme na nga siya para sa unang araw ng eskwela niya. Pero imbes na libro ang hawak, may hawak siyang lapis at papel habang nakatitig sa kisame na parang nagpapakalmang baliw. Naupo ako sa harap niya habang hawak ang tasa ko. Mukha kaming dalawang ewan. May banta sa buhay pero nag-aalmusal pa rin ang kalmado. O Elsa, ano na namang ginagawa mo dyan sa papel mo? Nagre-review ka ba para sa klase mo mamaya? Klase? Kuya naman, mas importante itong sinusulat ko ngayon. Kinukwenta ko na kung paano natin paghahatian yung 5 milyong piso na makukuha natin mula sa gobyerno kapag nahuli na ng mga pulis yung mukhang daga. Hindi ko nga alam kung bakit ka ba nakikihati. Wala ka namang ambag dito. Ganto kuya, dahil ako nakaisip ng plano na pumunta sa pulis at ako rin na nag-isip na gagawa tayo ng traps dito sa bahay para hindi kanya mapapatay, ang hatian natin 80-20. 80% sa akin, 20% sa'yo. Aba, yan kapal naman ang mukha mo. 80% sa'yo. Sino ba sa ating dalawang harap-harapan na nakakita sa kanya sa room 304? Ako! Sino ba ang muntik na masagasaan ng pulang kotse dahil sa pagtakbo? Ako! At sino ba ang na-interview sa TV kaya nalaman ng pulis ang kinaroroonan niya? Ako lahat yun, Elsa. Kaya dapat ako ang may 80%, dapat ka Sprite at pandiko ko lang sa'yo eh. Wow! Ang lakas ng loob mong humingi ng 80%. Eh kung hindi rin naman dahil sa mga plano ko, hindi ito mangyayari ngayon. Kung hindi dahil sa naisip kong plano, dads ka na. Aba teka, bakit ba natin ito pinagtatalunan? Di pa nga sure kung makukuha ba natin yung 5 milyon. Magtiwala ka kasi. Hindi yung puro ka nega. Basta, sa akin ka magtiwala. Lalo kapag sinabi ko sa yung lahat nitong plano ko. Parinig muna ako ng plano mo. Sinabi nga niya sa akin ang lahat ng mga plano niya. At masasabi ko naman kahit papano, medyo may laban ang plano niya. Yun lang, hindi naman talaga natin mahulaan kung ano eksakto mangyayari. Kaya ng araw na yun, sabay kaming nagdasal sa Panginoon na sana ay maging successful ang plano namin. At doon na namin pinilano ang hatian. Nagpa siya kaming 85% sa akin at 35% naman ang sa kanya. Ang dami pa niyang gawa at halos magtantrum siya na parang 3 years old na bata na inagawan ng Marie na biskit, pero ako ang may responsibilidad sa aming dalawa. Kaya kahit na nag-uumiyak siya, wala na siyang nagawa pa. Pagpunta niya sa school, umiiyak siya. Pagka-uwi ni Elsa galing sa school, namumugto pa rin ang mga mata niya dahil sa 80-20 na hatian namin sa 5 milyon. Dumiretso na kami sa kusina para magluto ng hapunan. Nagpapakulo ako ng tubig para sa sinigang habang siya naman ay nakasandal sa lababo. Nakasimangot pa rin habang nagbabalat ng sibuyas. Hindi ko alam kung umiyak pa rin ba siya dahil sa hatian o dahil sa sibuyas. Para magkaroon ng ingay at mabawasan ang bigat ng hangin sa loob ng bahay, binuksan ko ang maliit naming TV na nakapatong sa ibabaw ng ref. Tamang-tama,
Oras na naman ng primetime news. Habang naghihiwa ako ng kamatis, biglang bumanat ang boses ng news anchor na may kasamang breaking news flash sa screen. Breaking news! Isang estudyanteng babae ang himalang nakaligtas mula sa pananambang ng kinatatakutang female students serial killer sa Quezon City kaninang hapon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakaligtas sa mga naging biktima ng mamamatay tao. Nabitawan ko ang hawak kong kutsilyo. Pati si Elsa na umiiyak dahil sa sibuyas ay napatigil at napatingin sa screen ng TV. Nilakasan ko ang volume. Ayon sa ulat ng pulisya, hinarang ng sospek ang biktimang si Katrina, 19 na taong gulang, habang naglalakad ito sa isang masikip na iskinita pauwi galing sa universidad. Ayon sa biktima, tinangka siyang saksakin ng sospek sa leeg gamit ang isang mahabang kutsilyo. Nakaligtas ang biktima matapos niyang gamitin ang kanyang heavy-duty na payong para ihampas sa mukha ng sospek na naging dahilan upang mabitawan itong kutsilyo at tumakas. Sa ngayon, ligtas na ang biktima sa ospital at nagbigay na ng kanyang buong testimonya sa mga otoridad. Ayon sa kanyang testimonya, tugma ang paglalarawan niya sa sospek sa paglalarawan ng isang witness na kagabi lamang ay naibalita. Kuya, narinig mo yun? Sa wakas, may iba na tayong witness. Ang ibig sabihin, mako-confirm na ng pulisya na ang mukhang dagang yun nga ang sospek. Mas malaki na ang chance na makuha nga natin ang pera kapag natrap natin ang mukhang dagang yun. At nadala natin siya sa pulisya. Demonya talagang babae na to. Nakaligtas yung estudyante. Yung pera pa rin ang iniisip mo. Hindi ka man lang nagpasalamat na nakaligtas yung estudyante. Oh, edi salamat. Nagpasalamat siya, pero parang masama pa ang loob. Nang batulog na kami ay pinaghandaan na namin ang posibilidad na ngayong gabi na kami papasukin ng kriminal. Alas 3 ng madaling araw, nakadapa ako sa ilalim ng kama ko. Yakap ang malamig at maalikabok na simento ng sahig. Ramdam ko ang bawat butil ng pawis na gumagapang mula sa noo ko pababa sa aking mga mata. Pero hindi ko man lang ito makuha na punasan dahil sa matinding kaba. Halos hindi ako humihinga. Pinipigilan ko ang bawat singhot ng ilong ko dahil alam kong ang kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng katapusan ng buhay ko. Sa ibabaw ng kama, nandoon ang mga nakasalansan na unan at makapal na kumot na maingat naming inayos ni Elsa kanina bago namin pinatay ang ilaw. Sa dilim, mukha talaga itong katawan ng tao na natutulog ng mahimbing. Ito ang aming pain. Ito ang aming nag-iisang tsansa para mabuhay at makuha ang 5 milyong pabuya ng Pangulo. Biglang natigil ang tibok ng puso ko nung marinig ko ang napakahinang kaluskos mula sa may pinto ng kwarto ko. Pagkatapos nyon, narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Walang ingay, walang kahit anong kalampag. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa kwarto ko. Kahit madilim ang buong paligid, naaninag ko ang kanyang silhouette mula sa kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng kwarto ko. Nakahoodie siya at sa kanang kamay niya, hawak niya ang isang mahabang kutsilyo na kumikinang sa dilim sa tuwing natatamaan ng liwanag. Humakbang siya ng dahan-dahan. Pusa kong maglakad. Walang kaano-anong tunog. Lumapit siya sa gilid ng aking kama. Huminto siya sa mismong tapat kung saan ako sa ilalim. Nakatitig siya doon sa peking katawan ng gawa sa unan. Dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Inihahanda ang buong lakas para isaksak ang kutsilyo sa leeg ng inaakala niyang ako. Ito na yung hudyat. Wala nang atrasan to. Kung magkakamali ako ng tiyempo, ako ang susunod na ibabalita sa TV bukas ng umaga na namatay. Bago pa man niya maibaba ang kutsilyo para saksakin ng mga unan, binuhos ko ang lahat ng natitirang lakas sa katawan ko. Iniunat ko ang 2 kamay ko mula sa ilalim ng kama at mabilis kong sinalo ang 2 bukong-bukong ng mga paa niya. Sa isang napakalakas at biglaang higit, hinila ko ang 2 paa ng serial killer, dahilan upang matumba siya sa sahig at bumagok ang ulo niya roon. Aray! Hindi niya inaasahan ang pag-atake mula sa ibaba,
kaya tuluyan siyang nawalan ng balanse. Napakalakas na bumagsak ang buong likod niya at ulo niya sa simento ng aking sahig. Dahil sa tindi ng impact ng pagkakatumba niya, nabitawan niya ang hawak niyang kutsilyo na narinig kong tumalsik at gumulong sa ilalim ng aking cabinet sa gilid. Bago pa man siya makabangon, makabawi sa gulat o makasigaw para humingi ng saklolo, biglang bumukas ang pinto ng aking cabinet sa kabilang bahagi ng kwarto. Lumabas doon si Elsa na parang isang baliw at galit na mandirigma. Hawak-hawak niya ang maliit na kawali ko. Inipon ni Elsa ang lahat ng lakas ng kanyang buong katawan. Binuhat ang kawali sa itaas at buong puot na ipinukpok ang frying pan direkta sa mukha ng serial killer na nakahiga pa rin sa sahig. Ayan ang bagay sa'yo na mukhang daga ka. Napakalakas nung pagkakahampas na yon. Ramdam ko ang panginginig ng sahig ng kwarto ko. Sa sobrang lakas ng impact ng bakal sa mukha niya, kitang-kita ko sa dilim kung paano tumalsik ang ilang patak ng sariwang dugo mula sa ilong at labi niya patungo sa sahig at sa gilid ng kama ko. Agad na napahawak ang serial killer sa kanyang mukha at ilong na halatang nabasag dahil sa tindi ng tama ng kawali. Umuungol siya sa matinding sakit habang halatang nahihilo. Umiikot ang paningin at nawala ng lakas na tumayo dahil sa tindi ng impact ng kawali ni Elsa. At this point, wala na kaming natitirang awa para sa kanya. Kuya, ngayon na! Talian mo ng hayop na yan! Bilisan mo! Kumaripas ako ng gapang palabas mula sa ilalim ng kama ko. Hawak-hawak ko na ang makapal at mahabang lubid na kanina pa sa tabi ko habang nag-aabang sa ilalim. Habang nanghihina, umuungol at pilit na bumabangon ng serial killer habang umiikot pa rin ang paningin, mabilis kong ipinulot ang lubid sa kanyang dalawang kamay sa likod. Pinaliko ko ito ng ilang beses sa kanyang buong katawan at pagkatapos nyon ay hinigpitan ko ng husto ang pagkakatali sa kanyang mga binti at paa. Nagsusumigaw siya ng mahina, pumipiglas at pilit akong sinisipa. Pero dahil sa tindi ng hilo niya mula sa kawali at sa lakas ng adrenaline ko dahil sa takot na mamatay, wala siyang nagawa laban sa akin. Matapos ang ilang segundong matinding pakikipagbuno at hilahan ng lubid sa madilim na kwarto ko, tuluyan na namin siyang natrapa. Naitali ng buong buo at hindi na makakagalaw pa na parang isang nahuling baboy ramo sa gitna ng sahig ng kwarto ko. Hingal na hingal akong napaupo sa tabi ng nakatali at duguan na serial killer. Tumingin ako sa itaas. Kay Elsa na hawak pa rin ng mahigpit ang kawali na may bahid na ngayon ng dugo ng kriminal. Tumingin din siya sa akin. Gulat na gulat sa ginawa namin. Habang mabilis ang pagbaba at pagtaas ng kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng madilim at tahimik na kwarto, dahan-dahang pumasok sa isip namin ang katotohanan. Hawak na namin ang 5 milyong piso. Sino nga naman ang mag-aakala na ang isang ordinaryong tagasingil ng utang na gaya ko na lubog sa utang ay makakatapak sa loob ng Malacanang Palace? Nakatayo kami ngayon ni Elsa sa harap ng isang dambuhalang podium sa loob ng isang magarang bulwagan. Nakabarong Tagalog ako na medyo masikip sa kilikili dahil hiniram ko lang kay Mang Ben. At si Elsa naman ay naka-Filipina na gaon pero ang sapatos ay di goma pa rin. Sa harap namin, nakangiti ang Pangulo ng Pilipinas habang hawak ang isang dambuhalang replika ng tseke na may nakasulat na 5 milyong piso. Gusto kong ipaabot ang aking matinding pasasalamat at paghanga sa kabayanihan ng magkapatid na Gon at Elsa Angeles. Dahil sa inyong tapang at matalinong pag-iisip, tuluyan na nating natapos ang lagim ng female student serial killer sa ating bansa. Kayo ay mga tunay na bayani ng makabagong henerasyon. Inabot sa amin ng Pangulo ang malaking tseke. Hawak ko sa kaliwang dulo. Hawak naman ni Elsa sa kanang dulo.
Habang nakaharap kami sa kumpol ng mga reporter at mga sikat na TV network para magpa-picture, naramdaman ko ang siko ni Elsa na pabalat kayong nanunundot sa tagiliran ko habang nakangiti siya ng pilit sa kamera. Kuya, ang higpit ng hawak mo sa tseke. Oo, dahil 80% sa akin dito. At saka nasa harap tayo ng Pangulo at ng buong media. Shut up ka muna. Akin na nga ang tseke. Ako na lang maghahawak. Hindi, ako na. Ako ang kuya kaya ako ang hahawak. Ako na nga sabi. Baka itakbo mo pa. Halos mag-agawan kami sa dambuhalang karton ng tseke sa harap ng live television. Akala ng mga tao at ng mga pulis sa paligid, naiiyak lang kami sa emosyon dahil sa natanggap naming parangal. Hindi nila alam na literal na nagaganap ang giyera ng kasakiman sa pagitan naming dalawa. Matapos ang seremonya, dinala kami sa isang pribadong kwarto para ibigay ang totoong tseke ng bangko. Doon ko naramdaman ang tunay na ginhawa. Sa wakas, burado na ang 1 milyong utang ko kay Mang Ben. Sa katunayan nga, nung nalaman ni boss na papunta ako ng Malacanang, bigla siyang naging mabait sa akin at tinawag pa akong anak. Nabayaran ko na siya at may natitira pa akong malaking halaga para sa kinabukasan namin at para maipadala kay mama sa probinsya. Paglabas namin ng gate ng Malacanang, sumakay kami sa isang taxi. Tinignan ko si Elsa na hawak-hawak ang totoong tseke. Tila natutunaw ang puso habang nakatitig sa mga zero ng halaga ng pera. Oh, ano nang plano mo ngayon, Miss Go Hero? Ano pa? Eh di gagamitin ko para makapuntang Japan para makita ko na si Jun Matsumoto. Wow! Yun lang talaga ang goal mo, no? O ikaw ba? Ano bang balak mo dyan? Oh, edi, pangnenegosyo ko. Umiling na lang ako at napatingin sa bintana ng taxi habang binabagtas namin ang kalsada ng Maynila. Mula sa pagiging biktima ng scam, naging tagasingil ng utang, naging target ng serial killer, ay ngayon ay 1 milyonaryo na. Hindi lamang yon, naging sikat din ako sa buong bansa. At kahit saan ako pumunta ay may nakakakilala sa akin. Dahig ko pa sa kasikatan si Jungkook. Pero kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Wala na akong utang. At higit sa lahat, ligtas na sa wakas. At higit sa lahat, ligtas na sa wakas ang mga estudyante mula sa kasamaan ng mukhang daga na yon. Higit sa 5 milyon. Ang hustisya ng mga nasawing estudyante ang pinakamahalaga. Nalaman pala namin na kaya tinatarget ng lalaking yun ng mga estudyanteng babae ay dahil sa galit niya sa high school student na nag-reject sa panliligaw niya. Minasama niya yon kaya idinamay niya ang mga walang kamalay-malay na babae. Psychopath din pala siya, sabi ng mga ekspertong sumuri sa kanya. Kaya sa inyo mga nakikinig sa kwentong ito, maging malaking aral sana sa ating lahat ang sinapit ng kwento ni Gon. Wag na wag nating hahayaan na masilaw tayo sa kinang ng pera. Sa malupit at totoong buhay, walang madaling daan para umasenso. Walang easy money. Tandaan natin na ang perang mabilis dumating, mabilis din nawawala. Hindi lalago ang kayamanan mo sa loob ng isang iglap lang. Maliban na lang kung handa mong isuko ang iyong dangal at gumawa ng krimen. Sana, matutunan nating pahalagahan ang bawat patak ng pawis natin. Siguraduhin nating ang bawat sentimo ng ating pinagpagurang halaga ay mapupunta sa tama. Para sa pamilya natin na naghihintay sa ating pag-uwi. Sabi nga nila, walang manloloko kung walang magpapaloko. Diyan na nga po nagtatapos ang makulay, kapanapanabik at makabuluhang kwento ni Gon. Sana po ay hindi lang kayo nasiyahan sa pakikinig, kundi may baon din kayong magandang aral na magpoprotekta sa inyo sa tunay na buhay. Muli, ako po ito, ang inyong tagapagsalaysay, si Papa Ray, kasama si Miss Hanilet. At mula sa ikabuturan ng aming mga puso, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala nyo rito sa Hack Story. Mag-ingat po kayong lahat palagi at salamat.